Alam mo ba yung taong tahimik lang sa sulok, pero kapag dumaan, lahat napapatingin? Yung tipong wala siyang sinasabi, hindi siya maingay, hindi siya center of attention, pero somehow, siya pa rin yung hindi mo makalimutan. Pero ito ang twist, hindi siya naturally confident, hindi rin siya outgoing, introvert siya. At mas malala, obsessed siya sa appearance niya. Hindi dahil gusto niya magpasikat, kundi dahil alam niya ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Na kapag tahimik ka, ang appearance mo o itsura mo ang magiging boses mo. Sa mundo ngayon, akala ng lahat ang power ay nasa maingay, madaldal at social. Pero ang hindi nila alam, ang introvert na tahimik pero maingat sa kanyang itsura ay may ibang klase ng kontrol. Hindi siya nagpapapansin, pero pinapansin siya. Hindi siya sumisigaw, pero siya ang tinitignan. At kung babasahin mo ito sa lente ni Machiavelli, yung prinsipyo ng power at perception, may iintindihan mo. Ang tao na hindi laging rational, madalas siya ay nahuhulog sa nakikita niya. Kaya kung introvert ka at conscious ka sa appearance mo, hindi ito insecurity lang. Ito ay strategy. At sa video na to, dadalhin kita sa mga dahilan kung bakit ang ganitong klase ng tao minsan silent pero dangerous ang advantage. Ang unang advantage ng introvert na obsessed sa appearance, hindi napapansin ang pag-i-improve niya hanggang huli na ang lahat. May kilala ka bang ganito? Yung dati simple lang, walang pake, parang invisible. Pero biglang isang araw, iba na. Maayos manamit, malinis tignan, controlled ang aura. Pero ang pinaka-weird, walang nakapansin ng pagbabago habang nangyayari yon. Si Mark, isang introvert na estudyante. Tahimik, hindi active sa group chats, hindi rin palabiro. Pero araw-araw, secretly niyang inaayos ang sarili niya. Skincare sa gabi, watching posture videos, pinapansin bawat detalye ng buhok niya. Pinag-aaralan kung ano ang bagay sa mukha niya. Walang nakakaalam. Pero after ng ilang buwan, si Mark na hindi pinapansin dati, siya na ang unang napapansin pag pumasok sa room. Ang tao hindi sensitive sa gradual change, pero sensitive sila sa contrast. Kapag dahan-dahan kang nag-improve, hindi nila mapapansin, pero biglang magiging present ka na sa awareness nila. Kaya kung introvert ka, gamitin mo ang invisibility mo. Mag-improve ka ng tahimik. Kasi ang tunay na power move, hindi yung nagbago ka, kundi yung huli na nilang napansin na matagal ka na palang nagbabago. Ang obsession sa appearance ng mga introvert ay hindi vanity. Ito ay armor. May isa pang karakter tayo, si Lisa. Introvert din. Hindi mahilig mag-socialize, pero laging presentable, laging maayos. Akala ng iba, maarte siya. Pero ang totoo, takot siya mapagkamalang mahina. Isang araw may group presentation. Yung mga extrovert confident, maingay, chaotic. Pero si Lisa, tahimik lang sa gilid. Pero nang siya na yung nagsalita, biglang natahimik ang lahat. Bakit? Hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa presence niya. Parang ang appearance niya ang nagbigay ng authority bago pa siya magsalita. Ang utak ng tao ay gumagamit ng appearance as shortcut for judgment. Clean appearance equals competent. Controlled appearance equals disciplined. Intentional style equals intelligent. Hindi pa nila kilala yung tao, pero nag-decide na sila ng perception. Ang mga introvert hindi kailangang maingay para magkaroon ng authority. Minsan sapat na mukha kang may control sa sarili mo. Kasi ang mundo madalas sumusunod sa kung sino ang mukhang may control. Ang pinaka-dangerous na introvert ay yung obsessed sa appearance habang tahimik na nag-oobserba sa lahat. May twist dito. Habang ang iba ay busy magpa-impress, ang introvert busy mag-analyze. Si Jay, isang introvert sa office, hindi masyadong sumasali sa kwentuhan, pero laging presentable, laging maayos. Habang lahat nag-uusap, siya tahimik lang, pero nagmamasid. Alam niya kung sino ang may insecurity, sino ang may power,
Sino ang may fake confidence? Sino ang tunay na respected? Akala ng iba wala siyang alam, pero siya pala ang pinaka-aware sa room. At dahil conscious siya sa appearance niya, hindi siya binabaliwala. People assume kung ganito siya ka-careful sa sarili niya, baka ganito rin siya sa trabaho. Introverts have higher observational sensitivity. Kapag sinabayan pa ng appearance discipline, nagiging combination ito ng awareness, control, at unpredictability. Hindi lahat ng tahimik mahina. Minsan ang tahimik ang pinaka nakakaalam ng mga nangyayari. Ang tunay na social power hindi laging sa boses. Minsan nasa itsura at timing ng presence. Si Carlo ay isang introvert. Hindi siya yung tipo na magpapapansin sa room. Hindi rin siya ma-show off. Tahimik lang, laging nakaayos, laging controlled. Pero interesting ang nangyayari. Kapag pumasok siya sa group, may subtle shift. Hindi siya nagsasalita agad, pero biglang bumabagal ang usapan ng iba. Parang may invisible pressure. Isang araw napansin ng kaibigan niya, bakit parang kapag nandiyan ka, tahimik lahat? Hindi dahil dominant siya magsalita, kundi dahil maingat siya sa sarili niya. Walang gusot sa damit, walang careless posture, walang chaotic energy. Everything looks intentional. Ang utak ng tao nagre-react sa order versus chaos. Kapag may taong visually controlled, naiisip ng iba na may standard siya. Naiisip ng iba na may discipline siya. At naiisip ng iba na hindi siya basta-basta. Kahit hindi siya nagsasalita. Hindi mo kailangang i-dominate ang usapan. Minsan sapat nang hindi ka mukhang madaling basahin. Ang introvert na obsessed sa appearance ay hindi lang nagpapaganda. Gumagawa siya ng mystery. Ito naman ang kwento ni Eliza. Introvert, tahimik, hindi active sa social media, pero laging presentable. Laging may aura na may something. Sa classroom maraming tao ang curious sa kanya, pero hindi dahil siya yung loud or friendly, kundi dahil hindi siya madaling basahin, hindi siya oversharing, pero laging maayos at compose. Isang araw may nagtanong, bakit ang tahimik mo? Sagot niya lang, wala lang. Pero yung sagot na yon, mas lalong nagpa-curious sa kanya. Ang tao mas na-attract sa incomplete information, controlled mystery, at limited access personality. Introvert plus appearance discipline equals high value signal. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil hindi siya accessible emotionally. Hindi mo kailangang i-explain ang sarili mo palagi. Minsan ang silence plus presence ay nagiging curiosity magnet. Ang obsession sa appearance ng introvert ay nagiging silent language ng self-respect. Ito naman si Erica, introvert, hindi expressive pero extremely detail-oriented sa sarili. Maayos ang buhok kahit simple lang, hindi gusot ang damit, controlled ang gestures, calm eye contact. Isang araw may nag-assume na mayaman siya, pero hindi siya mayaman. Ang totoo, minimal lang ang lifestyle niya. Pero dahil sa presentation niya, na-interpret ng iba na may high status siya. Ang tao ay gumagawa ng mga assumptions based on consistency of grooming, cleanliness signals, posture confidence, at visual discipline. Hindi nila alam ang story mo, pero binabasa nila ang mga signals. Appearance is not about impressing others. It's about controlling interpretation. Ang tunay na advantage ng introvert na obsessed sa appearance ay hindi attention, kundi control over perception. Ito ang twist ng buong story. Hindi ito tungkol sa pagiging pogi o maganda. Hindi rin ito tungkol sa validation. May mas malalim na layer. Ang introvert ay may natural na advantage. Tahimik siya, observant siya, hindi siya impulsive socially. So kapag sinamahan pa ng conscious appearance, nagiging strategic siya. Parang Machiavellian principle, na ang hindi mo nakikita ay mas powerful kaysa sa sinasabi mo. Loud people rely on words, pero ang introvert na control ng appearance, nagre-rely sa presence, signals, at perception gaps. At yun ang mas long-lasting. Hindi mo kailangan maging loud para maging powerful.
Minsan sapat ng mukha kang may alam sa sarili mo at hindi mo kailangang patunayan. Alam mo yung tao na hindi mo agad napapansin, pero kapag nawala siya sa room, saka mo lang marirealize na iba pala pag wala siya. Hindi siya maingay, hindi siya boss, hindi siya influencer. Pero somehow, siya yung may malaking impact sa atmosphere ng paligid. At ito ang mas nakakatakot na part. Hindi niya kailangan magsalita para makontrol kung paano siya iniisip ng iba. Sa mga naunang parts nakita natin ang invisible improvement, silent authority, mystery attraction, at perception control. Pero dito sa susunod na part, lalalim tayo. Kasi ang tunay na tanong, hindi lang paano ka nakikita, kundi kung sino ang may kontrol sa kung paano ka binabasa ng mundo. Sa Machiavellian lens, ang power ay hindi lang action. Ang power ay interpretation control. Ang pinaka hindi mabasang tao, ang pinaka nakaka-intimidate. Si Marco, introvert, tahimik, maayos manamit, laging compose. Pero may isang kakaibang trait siya. Hindi siya reactive. May meeting na may tension, may konting confrontation. Yung iba defensive, emotional, reactive. Si Marco, tahimik lang, nagmamasid, kalmado. After ng meeting, sabi ng isa, hindi ko alam kung galit siya o hindi, pero parang nakakatakot yung pagiging kalmado niya. Ang utak ng tao natatakot sa unpredictability, emotional unreadability, at controlled neutrality. Kapag hindi ka mabasa, nagiging projection screen ka ng imagination nila. Hindi mo kailangan mag-react para mag-dominate. Minsan sapat ng hindi nila alam kung ano ang iniisip mo. Ang appearance ng introvert ay hindi fashion lang. Isa itong psychological armor. Si Jules, introvert, tahimik, pero obsessive sa presentation. Hindi luxury, hindi flashy, pero intentional. Fitted clothes, neutral tones, clean structure, at minimal but sharp details. Akala ng iba simple lang siya, pero kapag nakita mo siya in group settings, parang siya yung pinaka-grounded sa room. Ang structured appearance kasi creates perceived stability, perceived discipline, at perceived competence. At ang perception na yan, nagiging self-fulfilling. Kasi kapag tinatrato kang compose, mas nagiging compose ka rin. Ang appearance mo ay pwedeng maging feedback loop ng confidence. Ang introvert na controlled ang presence ay wala sa center, pero siya ang reference point. May isang group of friends. May mga loud ones, may mga funny ones, may mga leaders. Pero may isang tahimik na introvert, si Nico. Kapag kailangan ng decision ng group nila, iniisip ng iba, ano kayang sasabihin ni Nico? Tignan natin ang reaksyon niya. Kapag okay sa kanya, okay na siguro. Hindi siya yung leader officially, pero siya yung silent benchmark. Sa psychology, ito ang tinatawag na social shadow authority. Kapag consistent kang kalmado, presentable, non-reactive at observant, nagiging baseline ka ng normal sa grupo. Hindi kailangan ng title para magkaroon ng influence. Minsan, ikaw ang standard na hindi nila sinasabi pero sinusunod ng lahat. Ang pinaka-Machiavellian advantage ng introvert, delayed understanding ng ibang tao sa kanya. Si Ella, introvert, quiet, well-groomed, pero may isang kakaibang effect. Hindi siya agad ma-figure out. Sa una, quiet lang siya. After weeks, okay, may substance pala. After months, bakit parang siya na yung pinaka-stable dito? By the time na naintindihan siya ng iba, may authority na siya sa perception nila. Ang delayed impression ay nakakagawa ng depth illusion, value inflation, at trust accumulation. Kasi ang tao mas nagtitiwala sa tested over time kaysa sa loud immediately. Kaya dapat wag mong minamadali ang pagkilala sa'yo ng mundo. Ang ultimate stage ng introvert confidence is when you stop explaining yourself. Si Adrian, dating insecure, overthinker, silent, pero nagbago. Hindi siya naging loud, hindi rin siya naging extrovert. Pero naging intentional siya sa kanyang itsura, sa postura,
sa silence at sa energy. May nagtanong sa kanya, bakit parang ang tahimik mo lagi? Sagot niya, wala lang. Pero this time, hindi na siya misunderstood. Siya na ang hindi kailangang intindihin ng lahat. Ang highest level of confidence ay low explanation needed, high internal certainty, at stable external signal. Kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo, doon ka na nagiging powerful. Ang tunay na power ng introvert na obsessed sa appearance ay hindi control over people, kundi control over interpretation. Hindi ito manipulation. Ito ay consistency of signals, discipline of presence, at mastery of perception gaps. Sa Machiavelli lens, ang mundo ay mas naniniwala sa nakikita kaysa sa sinasabi. Kaya kung tahimik ka, mas malakas ang bawat visual signal mo. Sa huli, hindi lahat ng advantage ay loud. May mga taong hindi mo agad mapapansin, pero sila pala yung dahilan kung bakit may bigat ang isang room. Kung introvert ka, ang tanong ay hindi kung kailangan mong magbago. Ang tanong ay, ano ang sinasabi ng presensya mo kahit wala kang sinasabi? Kasi minsan ang pinaka-powerful na tao sa room ay hindi yung pinakamadaldal. Minsan ito yung pinaka-consistent, pinaka-observant, at pinaka-hindi kailangang magpaliwanag. Shoutout sa mga nanood nang matindi ang impact ng mga tahimik na introvert. Shoutout kay Norma Parinya. Sabi niya, mas pipiliin ko ang tugon ko kaysa sa kilos nila. Sigurado ako kapag tugon ko sa kanila, tatatak sa isip nila ang sasabihin ko na may laman, na dapat nilang maintindihan at derechahan ko silang pamumukhaan para tumigil na sila sa mga kinikilos nilang hindi katanggap-tanggap para sa akin. Salamat sir sa makabuluhang topic. God bless you more. Sabi naman ni Marie D. Lightworker, hi po Sir AP, good evening at sa lahat ng mga taga-subaybay. Ang sagot ko sa tanong ay mas pipiliin ko ang tugon kaysa magpakita ng emosyon. Yan ang isang teknik ng introvert upang hindi mamanipula sa mga taong maiingay, mapang-asar at mapanghusga. Maging kalmado lang. Maraming salamat po Sir AP. Have a blessed Sunday and God bless everyone. At ayon naman kay Gretchen Marie Kayanan, good evening Sir AP. Wow naman ang tanong. Mas pipiliin ko ang magiging tugon ko po. Kasi ang katahimikan ang tamang sagot. At shoutout din kay Abner Hulguin, The Idol, Louie Borlongan, Renante Damgo, Mary Ann Panya, Annalyn Granada, Jola Short Video, Ramlat, Mario Alipit, Glenn Adversario, Cathy, Cairo Den Adi, Pax Tumulak, at kay Vicarus. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.